Hollywood TV. Nagising ako sa ingay ng mga boses sa corridor sa labas. Pinilit kong bumalik sa pagtulog, ngunit ang pagmamadali sa labas ng aking pintuan ay naging imposible na gawin ito. Karamihan sa mga nangungupahan ay masisipag na empleyado kaya hindi nakakagulat na lahat ay gising sa ganitong oras. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Gusto ng katawan ko na humiga na lang sa kama na nakapikit, ngunit sa ingay sa labas, ang pagbabalik sa pagtulog ay imposibleng mahirap gawin ngayon. Baka bumangon na ako ngayon. Ang katamaran sa kama ay hindi magiging mabuti. Habang nakabukas ang mga talukap ay napatingin ako sa wall clock at nakita kong pasado alas 7 na ng umaga. Ang huling tanda ng antok ay nakatakas sa aking katawan at ako ay bumangon mula sa kama. Lunes na ngayon, kailangan ko pang pumunta sa morgue at maghanda para sa libing ng aking ina. Pagkatapos ay kailangan kong pumunta sa opisina pagkatapos. Ngayon ay magiging isang mahabang araw. Bumangon ako at inayos ang aking higaan, pagkatapos ay binuksan ko ang bintana. Sinalubong ng mainit na sikat ng araw ang aking mga mata, na wala ang makulimlim na panahon at ang malinaw na bughaw na kalangitan ay nangangako ng magandang araw sa hinaharap. Huminga ako ng malalim at saglit na ipinikit ang aking mga mata, inihanda ang aking sarili sa isang nakakapagod na araw sa hinaharap. Nang medyo bumuti na ang pakiramdam ko, iminulat ko ang aking mga mata at nagpasyang maligo ng mabilis, dahil mahirap pa rin akong isulat ang aking resignation letter pagkatapos. Kumuha ako ng malinis na bath towel sa cabinet ko, pumunta ako sa banyo at naligo ng mabilis. Ang nagyayelong malamig na tubig ang gumising sa antok pa rin kong sentido. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas ako mula sa banyo na nakakaramdam ng refresh at handa ng simulan ng araw. Nagpalit ako ng casual wear, at saka sinuklay ang tuwid kong itim na buhok hanggang sa wala na akong gusot. Habang naghihintay na matuyo ito, nagpasya akong sa wakas ay simulan ang pagsulat ng aking resignation letter. Umupo ako, handa akong ibuhos ang mga salita sa papel. Ngunit nang dumampi ang dulo ng panulat sa papel, biglang bumalot sa loob ko ang isang alon ng kalungkutan. Binitawan ko ang panulat, hinayaan kong gumulong ito sa ibabaw ng mesa habang inaayos ko ang sarili ko. Ako ay nagtatrabaho sa Elite Hotel mula noong ako ay 18 taong gulang. Mahirap magpaalam sa trabahong pinahahalagahan ko sa loob ng maraming taon. Noong una, nagsimula akong magtrabaho sa nasabing hotel bilang part-time housekeeping attendant para masuportahan ang aking pag-aaral. Ngunit nagkasakit ang aking ama noong huling taon ko sa university, at kinailangan kong huminto sa kursong hotel and management dahil sa problema sa financial. Nagpasya akong magtrabaho ng buong oras para mabayaran ang pagpapagamot ng aking ama kaya naging full-time housekeeping attendant ako. Sa parehong taon na opisyal na akong naging full-time na empleyado, dumating ang mga Anderson at binili ang hotel. Noon ko nakilala si Gabriel. Siya ay matangkad, matalino, at gwapo. Na-in-love ako sa kanya sa unang tingin. Ngunit hindi ka panipaniwala, hindi talaga ang kanyang hitsura ang nagustuhan ko, ngunit ang kanyang karakter. Siya ay responsable at masipag, eksaktong mga katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. To my surprise, ipinakita ni Gabriel na interesado siya sa akin. Almost a year after pursuing me, nagpakasal talaga kami. Ito ay isang whirlwind marriage na ikinagulat ng lahat. Nakalulungkot, pagkatapos ng 5 taon ng pagsasama, ang aking Cinderella romance ay biglang natapos. Ngayong maghihiwalay na kami ni Gabriel, kailangan kong mag-resign sa hotel na pag-aari niya para sa sarili kong kapayapaan ng isip. Please Lord, bigyan mo ako ng sapat na lakas upang maisulat ito, bulong ko, inabot ang panulat, at mahigpit itong hinawakan sa aking kamay. Pinunasan ko ang mga luha ko at nagsimulang magsulat sa bond paper. Una, nagpasalamat ako sa aking manager sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makapagtrabaho sa hotel. Ito ay isang roller coaster na karanasan at palagi kong iingatan ito sa aking puso. Sinamantala ko rin ang pagkakataong magpasalamat sa kanyang pagiging mabuti sa akin at pagtrato sa akin na parang kapatid. Sa ikalawang paragraph, ipinahayag ko ang aking taos-pusong paghingi ng tawad sa aking mabilis at hindi inaasahang pagre-resign. Sa huling bahagi ng letter, ipinahiwatig ko na ang dahilan ng aking hindi napapanahong desisyon na mag-resign ay isang pribadong bagay na hindi ko na gustong pag-usapan ang mga detalye nito, at umaasa akong igagalang niya ang aking desisyon. Natapos kong isulat ang sulat ng maluha-luha dahil alam kong hindi na magiging akin ang hamak na trabaho ko, kapag naibigay ko na ang resignation letter sa manager ko. Maayos kong itinupi ang bond paper at ipinasok sa loob ng isang envelope, bago ito isinarado. Natapos ang unang mahirap na gawain. Tiningnan ko ang oras sa wall clock sa huling pagkakataon, hindi pa ako nahuhuli sa aking appointment, ngunit malapit na ako kung hindi ako magmadali.
Mabilis kong itinali ang medyo basa kong buhok at sinuot ko ang paborito kong heeled na sapatos. Inilagay ang resignation letter at susi ng kwarto ko sa loob ng shoulder bag ko bago lumabas ng kwarto ko. Sinalubong ng magandang langit ang aking mga mata nang makalabas ako. Maaliwalas at bughaw ang langit, at lumutang ang malalambot na puting ulap. Nakahanap ako ng sandali ng kapayapaan habang pinapanood sila. Nanghihinayang kong inalis ang tingin ko sa langit, nang may humintong taxi sa tapat ko. Pumasok ako sa loob, sinabi ko sa driver ang patutunguhan ko nang maupo na ako sa upuan ko. Ang pagmamadali at pagmamadalian ng mga lansangan ay nagpapanatili sa aking pag-iisip sa maikling biyahe, at bago ko namalayan, huminto ang taxi sa harap ng gusali ng ospital. Nagbayad ako sa driver at pagkatapos ay dumiretso ako sa payment counter ng ospital para bayaran ang mga natitirang bayarin sa ospital ni Mommy. To my surprise, hindi ko na kailangan na maglabas ng kahit isang sentimo. Lahat ng mga bayarin ay naayos na ni Gabriel. Kumunot ang noo ko. Ayokong umutang sa kanya. Bakit hindi ako pinaalam ni Gabriel tungkol dito? Nakakunot ang noo ko, dahan-dahan akong pumunta sa morgue. Pinapasok ako ng isang morgue assistant sa isang pinto matapos niyang tanungin ang pangalan ng namatay. Pumasok kami sa isang malamig at madilim na silid. Tapos nakita ko yung babae sa mahabang rectangular table. Mom, bulong ko. Hindi ko nakinaya ang sakit. Napaluhod ako, at umiyak. May parte sa akin na namatay lang. Hindi na magiging pareho ang buhay. Umupo ako sa labas ng isa sa mga kahoy na bench sa labas ng ospital, pero hindi ko pa rin mapigilan ang pag-iyak. Matapos makita muli si Mommy, naramdaman kong gumuho ang buong mundo ko sa aking paanan. Pakiramdam ko ay isang malaking bahagi sa akin ang naalis ng tuluyang bumagsak ang katotohanan na wala na siya. Kahit na umiyak ako ng isang ilog, ay pakiramdam ko ay hindi ito sapat. Sa isang sandali ay hinayaan ko ang aking sarili na magdalamhati sa aking pagkawala. Alam kong kailangan kong bumangon at magpatuloy muli sa buhay pagkatapos nito. Nakasubsob ang mukha ko sa mga palad ko, napahikbi ako, nikatiting na balisa sa casual na atensyon na nakukuha ko sa mga dumadaan. Sa aking pinakadakilang kakampi, kailangan kong harapin ang kalupitan ng mundo sa aking sarili ngayon. Napaisip ako, lalo lang akong napahikbi. You can have my handkerchief, don't worry, malinis naman yan. Sabi ng boses babae. Nagatubiling itinaas ko ang ulo ko at nakita ko ang isang babae halos kasing edad ko lang. Mabait siya na inalok ako ng panyo, sabi ko sa sarili ko, kinuha ang panyo sa kamay niya bago bumulong ng mahinang salamat. Akala ko aalis lang yung babae pagkaabot niya sa akin ng panyo niya, pero nagkamali ako. Imbes na umalis, umupo siya sa bench sa tabi ko. Nawalan ako ng ama ngayon, bulong niya. Sa pag-aakalang mali ang pagkarinig ko sa kanyang ibig sabihin, itinaas ko ang aking ulo para tingnan siya at nakita ko ang isang pares ng mga mata na namamaga dahil sa luha. Ang babae ay medyo may tsokolate na kulot na kayumanggi na buhok, maharlikang ilong at malalaking bilugan na mga mata. Ngunit ang maliwanag na stress at kawalan ng tulog na nakasulat sa buong mukha niya ay ganap na napurol ang kanyang hitsura. Mukha siyang babaeng nawalan ng tiwala sa buhay. I'm sorry for your loss. Bulong ko, pinatuyo ang pisngi ko gamit ang panyo na binigay niya sa akin. Nagpatuloy yung babae na parang hindi narinig. Alam mo kung ano ang pinakamahirap. Ngayon ko lang nalaman na hindi ako tunay na anak ng mga tatay ko. Produkto ako ng extramarital affairs ng nanay ko. Natagpuan ko ang aking sarili na ginagawa ang aking makakaya upang hindi na muling mapaluha. Sa kabila ng kirot sa dibdib ko, patuloy akong nakikinig sa kanyang kwento. Akala ko sapat na ang revelation na iyon, nagpatuloy siya, ngunit mayroon pa ring madidilim na sekreto ang tatay niya. Inamin niya na siya ang dahilan kung bakit siya iniwan ng love of my life sa altar 5 years ago. Sabi rin niya, kung gaano niya ako kinasusuklaman at hiniling na mamatay ako habang ipinapanganak ang aking anak sa labas, sinabi niya ang lahat habang siya ay namamatay, at wala na siya, walang natitira sa akin kundi isang bundok ng mga utang, at ang katotohanan na ang aking buong buhay ay isang malaking kasinungalingan. Sa wakas ay lumingon sa akin ang babae, I told you my story to make you feel better. You are not alone in your struggles, there are still God who look after us. He will find a way to let us overcome this difficulty. Tulad ng buwan, kailangan nating dumaan sa mga yugto ng kawalan upang makaramdam muli ng busog. Ang kanyang matapat na mga salita ay isang malaking kaaliwan sa akin. I'm sorry for disturbing you. Sincero niyang sabi. I was about to tell her it's alright pero nakatayo na siya, ready to go pero hinawakan ko siya sa braso para pigilan siya sa pag-alis. Salamat sa pag-aliw sa akin. Bulong ko, naluluha. Sana magkita tayo ulit. Nakangiting tugon ng babae, at niyakap niya ako ng mahigpit. Ang init na nagmumula sa kanya ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Huwag kang mag-alala, I feel we will. Siniguro niya sa akin. Pinagmasdan ko ang babaeng naglalakad palayo. Masaya ako na nakilala ko ang isang estranghero na tulad niya.
Nang mawala na siya sa aking paningin, lumayo ako sa ospital na may mapupulang mga mata, ngunit walang kahit isang pabalik na sulyap. Pumasok ako sa elite hotel na nakataas baba, hindi pinapansin ang malalambing na bulong sa likod ko, habang dumiretso ako sa elevator. Ang balita tungkol sa aking divorce ay kumalat na parang apoy. Hindi na ako magtataka kung alam ng lahat ang tungkol dito ngayon. Hindi ko pinansin ang malisyosong tingin na ibinato sa akin, at pinindot ang button para sa itaas na palapag. Ang pinakamataas na palapag ng hotel ay para sa mga bisitang VVIP na nangangahulugang very very important person, mga celebrity, business tycoon, politiko, at iba pa. Dahil doon, naglakad ako sa red carpet aisle nang hindi lumilikha ng kahit katiting na tunog. Sa wakas, pagkatapos kong maglakad ng malayo, nakarating ako sa opisina ng aking manager. Kumatok muna ako sa pinto, bago ito itinulak. Natagpuan ko ang aking manager na nakaupo sa swivel chair na may malalim na pagsimangot sa kanyang mukha, habang nakatitig sa file sa kanyang mga kamay. Miss Lin, tawag ko sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo. Agad na nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ako, at itinabi niya ang mga file sa kamay niya. Monica, bulalas niya, mabilis na iniwan ang upuan niya para salubungin ako. How was your leave? Okay lang ba ang mami mo? Agad naman akong binomba ni Lin ng mga tanong. My God, ang dami mong pinayat. Nag-aalala, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Namatay si Mommy, sabi ko sa kanya at nakita ko kung paano siya nanlamig sa gulat pagkatapos marinig ang balita. I'm sorry for your loss, Monica. Bulong ni Lin, namumuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pinunasan niya ng kanyang mga daliri ang naliligaw na luha. Huminga ako ng malalim para harapin ang sapat na lakas ng loob bago iabot sa kanya ang sulat. I'm sorry Miss Lin, pero ito ang resignation letter ko. Bumagsak ang panga ni Miss Lin sa sahig at panay ang tingin niya sa akin na parang hindi makapaniwala. Nang tuluyang humupa ang pagkabigla, inipon niya ang kanyang talino at nagtanong, sigurado ka ba talaga? Tumango ako, napabuntong hininga si Miss Lin. May magagawa ba ako para mabago ang isip mo? Napag-isipan ko na Miss Lin. Final na ang desisyon ko, mariin kong sabi sa kanya. Inilapag ni Miss Lin ang resignation letter ko sa table niya sabay buntong hininga, bago tumalikod sa akin. Iginagalang ko ang iyong desisyon, Monica. Kahit na mahirap para sa akin, kailangan kitang bitawan. Hinding-hindi mahahanap ng ibon ang tunay na layunin hanggat hindi nito ikakalat ang kanyang mga pakpak at lumilipad. Pagpalain ka nawa ng Diyos sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Sinabi niya ang mga huling salita na may luhang umaagos sa kanyang pisngi. Bumagsak ang mga luha ko habang papalabas ako ng hotel. Ang tanging pinagsisisihan ko tungkol sa pagtigil sa aking trabaho ay ang pag-iwan sa ilang mga tunay na kaibigan na nakilala ko. Pero sa kabila ng munting panghihinayang, ipinagmamalaki ko ang sarili ko dahil alam kong tama ang naging desisyon ko. Dumiretso ako sa bahay. Pagbukas ko ng pinto ay biglang tumunog ang gutom kong tiyan. Hindi pa ako nakakain ng tanghalian o almusal, kaya hindi na ako dapat magtaka kung bakit. Isinara ko ang pinto at pagod na inilapag ang bag ko sa kama, bago inilapag ang take-out na pagkain sa mesa. Medyo sumakit ang ulo ko noon. Ito ay dapat dahil sa labis na pag-iyak at isang walang laman na tiyan na pinagsama. Kung nabubuhay pa si Mommy, sermonan niya ako tungkol sa paglaktaw sa pagkain. Ngunit bago bumangon si Mommy mula sa mga patay upang turuan ako tungkol sa hindi pagkain ng tanghalian sa oras, umupo ako at kinuha ang aking tanghalian mula sa plastic bag. Ang nakakaakit na amoy ng pagkain ay lalong nagpalakas ng aking tiyan. Walang saglit na pagkaantala, kumain ako ng isang kutsyarang chapsuy at kanin para mabusog ang aking cravings. Paborito ng mommy ko ang ulam at dahil mahilig siyang magluto ng sarili niyang bersyon ng chapsuy kapag may okasyon, ito ang naging paborito ko. Sandaling ipinikit ang aking mga mata, ninanamnamang pumuputok na sarap sa aking bibig. Kung nandito si mommy, sarap na sarap siya sa pagkain. Umabot sa tenga ko ang TV na tumutugtog mula sa katabing silid. Walang nagawa ang maninipis na pader para maiwasan ang ingay, at naririnig ko ang paborito kong palabas sa TV na tumutugtog sa sandaling ito. Bigla kong hiniling na magkaroon ako ng TV man lang para maaliw ako sa buong araw. Napabuntong hininga ko, pero at least napapanood ko pa rin ang replay online ng walang nakakainis na advertisement. Minsan sa telebisyon, lumalabas ang patalastas kaysa sa mga palabas. Ibinalik ko ang atensyon ko sa nakakaakit na pagkain sa harapan ko. Dahil ang chapsuy ang paborito kong ulam, ang plato ay pinunasan sa loob ng ilang minuto. Satisfy na ako sa lunch ko, sumandal ako sa upuan at uminom ng tubig. Pagkatapos ay nagpalit ako at hinila ang suitcase ko mula sa ilalim ng kama. Nasa loob pa rin ang ilan sa mga gamit ni mommy, at kailangan kong ayusin bago ilagay sa isang kahon. Ang ilan sa mga bagay ay dapat itapon upang mabawasan ang kalat. Inilagay ko ang mga damit ni mommy sa ibabaw ng kama, plano kong itabi sa akin ang paborito niyang damit.
Habang pinupulot ko ang paborito niyang libro, nahulog sa kama ang isang lumang litrato na medyo malabo ang background. Nagtataka, kinuha ko ito. Sa pag-survey dito ng mas malapit, nakita ko ang isang mas batang bersyon ng aking mommy sa litrato. Parang halos kasing edad ko lang siya ngayon. Siya ay slim, classy, at kaakit-akit. Nagulat ako, nakasuot siya ng sobrang sopistikadong gown. Ang kanyang matamis na kulot ay nakapin sa tuktok ng kanyang nagbibigay sa kanya ng isang reyna na tingin. Nakasanayan ko nang makita si mommy na nagsusuot ng kanyang mga lumang damit at nakita ko siyang nakasuot ng napaka-eleganteng bagay sa unang pagkakataon ay napukaw ang aking interes. Isang dosenang tanong ang nabuo sa aking isipan. May nakatayong lalaki sa tabi niya. Siya ay matangkad at good-looking, nakasuot ng magandang itim na tuxedo. Ang salitang good-looking ay isang understatement kung ginamit upang ilarawan siya. Mukha siyang Hollywood star, sa kanyang aristokratikong ilong, malalim na mata, at prominenteng panga. Isang kakaibang emosyon ang gumising sa loob ko habang nakatingin ako sa lalaki, ngunit mahirap ipaliwanag sa mga salita. May isang bagay na lubos na pamilyar sa kanya, ngunit hindi ko ito matukoy. Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa larawan, ngunit walang sinuman sa paligid na makakasagot sa lahat ng aking mga katanungan. Sinabi sa akin ni mommy na nawalan siya ng mga magulang noong bata pa siya dahil sa isang aksidente, at lumaki siya sa isang ampunan kung saan nakilala niya ang aking ama na ulila rin. Sa kasamaang palad, ang lalaki sa larawan ay mananatiling isang misteryo sa ngayon. Nagkibit balikat ako at ibinalik ang larawan sa mga pahina ng paboritong libro ni mommy, nagtataka kung bakit niya iningatan ang larawan sa lahat ng mga taon na ito, at walang sinabi sa akin. Marahil ay itinago niya ito bilang isang souvenir. Dahil nasiyahan ako sa ideya, isinara ko ang libro at itinago ang mga ito sa loob ng kahon, na para sa lahat ng mahahalagang bagay ni mommy hanggang sa makahanap ako ng bagong trabaho at permanenteng matutuluyan. Paglingon ko sa mga damit, tiniklop ko ito ng pantay-pantay saka isinalansan bago nilagay sa loob ng box. Dahil kaunti na lang ang natitira ni mommy, na karamihan ay binubuo ng kanyang mga lumang damit, hindi ako nahirapang magayos at magtapon ng mga walang kwentang bagay, tulad ng isang lumang leather wallet na may punit sa loob, mga lumang resibo at mga bayarin sa bahay, at isang lumang shoulder bag na may sirang zipper. Itinago ko ang kahon na may mga gamit ni nanay sa ilalim ng kama, naiwan lang ang mga bagay na dapat kong alisin sa sahig para mas madaling ihagis. Bumalang ako sa mga kalat sa sahig, isa-isa kong pinulot at inilagay sa loob ng trash bag. Nang pumipili ako ng huling gamit sa sahig, isang bag na may sirang zipper, huminto ako, napansin kong napakalaki nito, na parang may nasa loob. Double check ko ito, ngunit talagang walang laman ang loob. Ngunit ang bag ay nanatiling nakakagulat na mabigat. Namilog ang mga mata ko sa pagkalito habang nakatitig sa bag. Hindi naman ganoon kabigat ang bag noon, kapag ginagamit ko ito sa school. Unless, may nakatago sa loob. Kumuha ako ng cutter, at hiniwa ang inner layer ng bag, na pabuntong hininga na lang ako sa nakita ko. Isa itong stack ng cash. Bumagsak ang mga paa ko at napahiga ako sa kama, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala habang hawak ang pera sa kamay ko. Tapos ang gulat ko ay napalitan ng luha. Kahit nasa kalagayan niya, nakapag-ipon pa rin si mommy ng pera para sa akin. Ang pera ay magiging sapat upang payagan akong magsimula ng isang bagong buhay sa ibang bansa pagkatapos ng aking divorce, at bumili ng isang maliit na bahay at manirahan doon ng tuluyan. Itinago ko ang pera sa loob ng suitcase ko at pinunasan ang luha sa pisngi ko. Ang aking mga problema sa financial ay nalutas na. Isang mabigat na bigat ang natanggal sa dibdib ko. Sa kauna-unahang pagkakataon pagkamatay ni mommy, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi man ako naririnig ni mommy, lumingon ako sa kanyang picture frame, at bumulong sa mga salitang, "Maraming salamat mommy, mahal kita." At dito na po, nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.